Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pumirma na si Dr. RJ Tanyag sa kanilang annulment paper at talagang pinadala na ito ng kanyang abogado. Dito na nga ay hindi siya pinigilan ni Don Pepe dahil masaya na si Don Pepe sa kanyang mga ginagawa. Si Giselle naman ay talagang tutol pa kay Dr. RJ Tanyag sa kanyang paghihiwalay dito kay Moira dahil sa hindi pa nila nabawi lahat ang Apex. May 50% na itong si Dr. RJ Tanyag na kung saan talagang hindi po pwedeng hindi nila makuha lahat. Pero wala na siyang magawa dahil yun ang desisyon ni Dr. RJ Tanyag. Dito na tinawagan ni Dr. RJ Tanyag ang kanyang anak na si Annalyn dahil sa may gagawin siya dito. Dito na nga si Lynette at saka si Josa ay pumunta sa isang restaurant para mag-food tasting. Hindi nila inaasahan andun din pala ang demonyetang si Moira. Agad-agad naman itong sumilip sa kanila at inalam kung ano ang kanilang gagawin. Noong nalaman ni Moira na magfo-food tasting sila ay may ginawang kababalaghan na naman ito. Kinausap ang isang chef na kung saan talagang binayaran pa niya ito pero sinabi niya dito na bawal siyang matanggal na kung saan mawawalan siya ng trabaho. Pero mawawalan daw siya ng trabaho kung hindi niya gagawin ang mga inuutos ni Moira. Agad naman itong ginawa niya at nag-serve dito sa kanila ni Lynette. Dito na naamoy ni Lynette at ni Josa ang malansang ang amoy. Dito na nakita ni Josa na ang pusit pala na sabi ng manager na hindi daw yun kasali. Bakit andun? Lumabas naman nitong si Moira at siya ang nagpakilala na siya talaga ang gumawa noon at nagpalagay noon. Kaya dito na nagkapalitan ng masasakit na salita at nagsabunutan. Dito na nga kinuha ni Josa ang pusit at itinapon dito kay Moira at galit na galit ito. At inawat naman nito ni Lynette pero siya na sinabunutan ni Moira. Dito na nga pagsabunot ni Moira sa kanya ay hindi inaasahang dumating si Dr. Carlos Benitez at talagang dito na siya talagang binungangaan ni Dr. Carlos Benitez at talagang sinakal siya dito. Hindi ito mapigilan ni Dr. Carlos Benitez kung saan talagang hindi siya kilala ni Josa ay talagang matatakot ka dito sa kanya. Dito na nga ay talagang nabilog niya ang ulo ni Lynette kung saan walang pakialam si Lynette kung ano ang nangyari o talagang may pagbabago kay Dr. RJ Carlos Benitez. Agad naman itong sinabi ni Dr. Carlos na i-fix ni Lynette ang kanyang sarili dahil mag-fate pa sila ng damit ng kanilang kasal. Sinabi naman dito ni Josa na talagang kung isusukat niya ay baka hindi matutuloy ang kanilang kasal. Sagot naman ni Lynette ay 2023 na ngayon at hindi na yan uso kung saan talagang nagsukat na sila at dito na talaga nakita ni Dr. RJ Tanyag na nagsusukat si Lynette pero nga sinabihan niya dito ni Dr. Carlos Benitez ang kanyang magiging asawang napakaganda pero may isang lalaking nagsabi na oo nga ma'am, napakaganda mo nga at dito na nag-init na naman ang ulo ni Dr. Carlos Benitez kaya na-jombag niya itong lalaki. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.